Start. Okay. Good evening everybody and welcome back na naman sa ating channel. Gaya po ng sinabi natin, alam natin na may part 2 ito. Ngayon, gaya ng naipangako ko sa inyo na atin pong titingnan kung mayroong part 2. Ayan, lumabas na nga yung part 2. Kaya wag po kayong kukurap dahil hihimayin natin yung ilalabas niya dito. Yung salita niya, yung iba, halos parehas na doon. Pero yung titingnan natin dito, yung ebidensya at yung mga petsa ng mga kinuhanan niyang mga photos. Kasi nakalagay doon yung mga petsa. So, ibig sabihin, yung payout, mayroong nakalagay doon 2024, may 2025. So, ibig sabihin, 2023 pa lang, kasi ang paggawa ng budget natin kasi, 2023 ginagawa, halimbawa 2025, ngayon, ginagawa yung budget for 2026. Tapos lalabas yung budget sa 2026 na. Pero sa 2025, ginagawa na. Di ba? So, mas naka-ano siya ng konti, isang taon. Less ng isang taon. Kumbaga, yung budget ng 2025, gagawin ng 2024. 2023, gagawin yung budget ng 2024. So, malinaw po. Kung para tuloy-tuloy tayo. Kasi tututok muna tayo dito. Kasi kasama to sa mga inaantabayanan natin yung 2025 budget, tapos yung mga flood controls na talagang wala silang kawala dito. Ito yung sinasabi na hinahanap ni na Senator Ping, hinahanap ni Claire Castro. Ayan, pinakita na sa inyo na hindi ito gawa-gawa lang. Yun yung sinasabi natin na itong si Saldico, isa talaga na hahanapan nyo pa ng ebidensya or something. Yung kung tutusin lang ayon sa mga abogado kasi nakikinig din naman tayo, yung statement lang niya napakalaki na. Alam nyo kung bakit? Kasi siya siya mismo ang gumagawa. Nandoon siya sa loob. Kumbaga siya ang nautusan, siya mismo ang naglagay. At kung tinuro niya yung nag-utos, pinag-deliveran, yun. Kaya yung sinasabi natin na yung anong tawag nito, yung investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee, kumbaga, tatapusin na nila ito kasi natumbok na. Yung mga babalang kasing batas, ewan ko kung kina Senator Lacson kung mayroon na silang batas na naisip na gawin or kanilang mga gagawin, i-propose nilang batas. Pero ang alam ko si Senator Marcoleta, kompleto na. Ewan ko kung Senator Lacson kasi baka abala sila sa kakaprotekta. Ngayon, lumabas ito. Paano mo po protektahan to ngayon? Sige nga. Sige. Para hindi tayo tumagal. Ito. Pasok. Deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Yan. Ito na yung part 2. Yun yung part 1 kanina. I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman.
bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sekmina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sekmina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking... Sandali lang ha. Pero dito tayo parang may sumoblay dito ah. Parang mahirap paniwalain yung taong bayan na wala kang nakuha dito, Mr. dating congressman. Kasi parang hindi ka panipaniwala na hindi sa ano ha. Ito dito sa pagbubunyag mo na ito, hindi ibig sabihin na kakampi tayo. Kami ay natutuwa na inilabas niyo po ito. Pero yung pananagutan niyo sa batas at sa taong bayan, hindi po nagtatapos doon. Meron pa rin kayong pananagutan. So, sige, tuloy. Yung mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Nako. Yung mga deliveries po ay merong record. Yun o, March 11, 2025. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. 2025. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. 2025. Para mapatunayan ang mga 2024. litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. May 1, 2024. June 7, 2024. Ayan, yung mga petsa. October 2, 2024. August 2024. Tapos, mayroon pa. Ayun, June 3, 2024. January 8, 2024. June 14, 2024. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan, si Speaker Martin Romualdez, kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Ayun. Nakita nyo, may part 3 pa pala, oh. Hihintayin natin ulit ito. Ano to, inaaraw-araw. Iniisa-isa. Kasi, alam nyo yung diskarte rin niya. Ito para sa akin lang to Yung diskarte niyang ito siguro, kinuunti-unti niya, tinitignan niya kung ano yung reaction ng Malacanang. Okay? Tinitignan niya, tinitimbang niya. Kung ako ba ay lalantad o hindi. Parang ganun ang mangyayari dito. At saka, tignan natin balikan natin yung mga, anong tawag nun? Yung mga limaleta. Ang importanteng titignan natin dito, yung mga petsa. Okay? Sandali Kasi wala namang kwento Wala namang
hanggang sa Sandali Malacanang. Okay. Yung Sandali. mga deliveries po ay merong record. Ano yan? Sandali yan. March 11, isusulat natin ha. Ito yung mga delivery nila siguro ito. Nasaan ba yung ballpen ko? Sandali lang po ha. Okay. March 11, 2025. Ayan. Pay out to ha. Cash out. March 11. 3, 11, 25. Okay. Isa-isahin na. Merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na January 11, 1, 11, 25. Napakaraming pera nito. Grabe ang ginawa niyo sa Pilipinas. nag-deliver siya sa Forbes Park. May 14, 2024. May 14, 2024. Sa mga magagaling sa computer dyan, dapat nakuha nila ito. Kasi, ang ano dito, May 24. May 14, 2024. Okay. Kasi siguro sa 2023 na budget, nahimay na yun ng 2022. Pero siya na ang presidente nun, baka hindi pa si Tara tumirada doon. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa May 29, November 29, May 29 tsaka November 29. 2024 to parehas. May 29 tsaka hindi lang siguro ito. November 29. Parehas to 24. Ngayon, i-ano natin dito mamaya yung mga cash out na ito 28 luggages. Kung 28 luggages to, tapos naglalaman ito ng 48 million. Napakalaking pera. Talaga. Senado. Ayan. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay ilalabas ko po together naman with to. this video. May 1, 2024, meron pa. Kaya tama yung ano. May 1, 24, napakarami. 34 luggages naman to. Worth, kwanto more or less 50 million ang isang ano. Around 48 million daw yung nakalagay, sabi ni Gutesa eh. Tapos baka may mga nakalagay dyan na mga Kaya hindi pa rin, ayan October 2, 2024, October pa, meron. Napakarami. October 2, 2024. 27 naman tan. Worth 1 billion total 1 billion sa 27 suitcase worth total 1 billion. Grabe, no? Talagang totoo nga yung 100 billion na yan kung tutusin. Ayan, no? August 16 na naman. August 16, 2024. 24. Hindi pa buo to, malamang to, hindi pa buo to. June 3. Mayroon pang June 3, 2024. June 3. June 3.
January 8. January 8, 2024. Okay. June 14, 2024. Iba-ibang petsa. After po ng approval ng budget, Ayan o. Yun, hindi ko nakuha lahat ha. Mayroong sa January 8, 2024, June 14, 2024, June 3, 2024, May 1, 2024, May 14, 2024, May 29, 2024, October, August, 2024, lahat to, napakarami nito. Grabe. Tapos yung dalawa lang yung nakita ko dito 2025 ng January November, January at saka March 2025. Karamihan 2024. Pero malamang hindi pa. Ito lang siguro yung nakuhanan nilang photo. Grabe, no? So, yan, kung iisipin nyo yan, na napakaraming pera na yan, na sana nagsalba sa buhay ng mga ating mga kababayan, is malaking sana, maaring napigilan pa yung, isipin nyo na, napigilan yung mga bang casualties. Isipin nyo na lang, no? May nakita ako sa isang pamilya sa Cebu, isang buong pamilya, ubos. Tatay lang yung natira. 4 yata yung anak ko, 3. Kasama ang asawa at anak. Patay lahat. Hindi ko maisip kung paano nila ito na kakayanan ng kanilang konsensya. Ito mga ito, siguro wala nang konsensya itong mga ito. Hindi na tao. Mga satanas talaga. Nakakapang yung bang yung sama ng loob mo, parang hindi mo lubos maisip na makakayanan ng isang tao yung mga ganito. Ilan sila. Kaya itong lumabas na ito, kung ikaw na nakikinig sa akin ngayon, tapos babanatan mo pa ako dito, na hindi ka magagalit sa ganito. Hindi, yung emosyon mo ay parang baliwala lang sa'yo dahil, nakikinabang ka sa barya na ipinagkakaloob sa'yo, pasahurin ka kahit pasahurin ka 10,000, 200,000 sa isang buwan. Makikita mo, haharap ka, tingnan mo sa mata yung taong namatayan ng buong pamilya. Kung makakatingin ka ng diretsyo, tingnan lang natin. Di ba? Ay, hindi mo kakayanin. Kaya, sa mga ito na narinig natin dyan sa mga magrarally bukas, is ingat po kayo dahil hindi natin alam. Baka may manggulo, magdala ng kung ano-ano man dyan, magkaroon ng kaguluhan, baka mamaya magaya sa mga dati, Plaza Miranda, bombings, mga ganon. Hindi natin alam, baka gumalaw tong mga makakaliwa na ito. Hindi natin masabi. Kasi kakampi niya Malay nyo, yung mga tahimik na nagrarally dyan, baka may makahalong manggulo talaga. Hindi nyo ma-configure yan, lalo na napakaraming tao. So, isang payo na lang kung sa ating mga kababayan is doble ingat po kayo. Kasi isa yun na gagawin nila. Baka yan ang gawin nilang, sabi nilang kaguluhan para makapag-deklara sila ng kung ano man yung kanilang naisip na puro yung hindi na nila yung mga iniisip nila. Mas magaling siguro ang tagapaglikha sa inyo. Dahil sabi nga, sa mga banal na kasulatan, kahit na anong plano mo, mas
perpektong magplano ang tunay na lumikha sa atin. Ano man yung pinaplano nyo. Kaya para sa kung isa lang din tong para sa atin ding Pangulo ng Pilipinas. Kapag ito, hindi nyo napabulaanan to, mas mainam po siguro, delikadesa na lang. Bumaba na kayo dyan sa pwesto. At saka yung mga nagtatanggol sa inyo, yung mga nagtatanggol, makinig kayong maigi. Magbalot-balot na kayo. Dahil malapit nang matapos yung mga pagsisinungaling nyo dyan. Todo ano pa kayo, pagsisinungaling, porque nakikinabang kayo. Paano naman yung taong bayan na nagpapasahod sa inyo? Mahiya talaga kayo. Walang hiya kayo. So hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. At ito nga yung abangan natin sa susunod na araw. Baka lumabas yung part 3. Gagawin na nating teleserye ito. Mas mainam na teleserye ito. Dahil may nakikitaan tayong improvement sa ating tinututukang mga pangyayari sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong panonood. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, andyan lang po ang subscribe button at pakiclick na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. At abangan, huwag niyong kakalimutan, abangan yung pangatlo. May part 3 pa ito. Kung gawin natin kahit hanggang part 10 to, basta ilabas niya lahat. Masaya na tayo dyan. So, maraming salamat po. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.